DZDG 96.7. Yes, nakatutok po kayong muli sa DZDG 96.7 kasama ang nag-iisa ninyong Bebe Loves tuwing umaga na makakasama ninyo hanggang alas 12:30 ng hapon. Your one and only Girata. Dito pa rin yan sa programa na palaging nagpapaalala na kung meron man kayong mga pinagdadaanan eh, huwag nyo nang tambayan. Daanan nyo na lang yan at pag-usapan natin yan dito lamang sa Dibdiba Na. Yes, isa't kalahating oras na naman nating didibdibin ang mga bagay-bagay na hindi nyo maamin. Alam niyo, hindi nyo masabi, hindi nyo may confess sa ibang tao, hindi nyo masabi sa inyong mga mahal sa buhay, mga bagay na kinikip-kip ninyong mabuti at nagpapasikip sa inyong mga dibdib. Yes, yan na naman ang oras para sa mga ganyang klaseng kwento, di ba? Sa mga kwento ng inyong mga buhay. Yes, pag-uusapan natin yan. And of course, baka kayo merong mga kwento na gusto ring ma-feature dito sa ating programa, dito sa ating palatuntunan. Pwede po kayong mag-text sa ating official text line 0929216810. Again, that's 0929216810. And of course, we're live on our Facebook account, on our Facebook page. Hanapin nyo lamang ang DZDG Destiny Radio. Again, that's DZDG Destiny Radio. At kung nais mo namang mapakinggan ang aming huntahan, ang aming magagandang musika na hatid sa inyo ng ating himpilan, pero wala kayong radyo, paglabas ninyo ng inyong mga tahanan, pwede nyo pa rin kaming mapakinggan on our official website. Pumunta ka lamang sa www.dzdg967fm.com. Again, that's www.dzdg967fm.com. Lahat yan available para sa inyong convenience, kaya naman tutok na maghapon magdamag. Dito lamang yan sa DZDG 96.7. So ito nga, maya-maya lamang meron tayong medyo mabigat-bigat na didibdibin. Medyo heavy. So kailangan ng masinsinang pagtuon ng inyong pansin. Yan, alam ko medyo may pailan-ilan na makaka-relate dito eh. Kaya naman abangan ninyong mabuti kung ano nga ba ang didibdibin natin maya-maya lamang. In the meantime, ipagpatuloy niyo po ang pakikinig ng magagandang musika na hatid sa inyo ng ating himpilan. At sa aking pagbabalik, pag-uusapan natin kung ano ang ating didibdibin sa mga oras na to. Here is What a Fool Believes by Kenny Loggins. In the morning. Natumpak at malinaw na malinaw. Kagaya ng mga print out mula sa CA Copy Center Printing Service and General Merchandise. Located at 101 Quezon Avenue, Lucena City. Between Gemini Bakery and Greenwich Pizza in Poblacion. 96.7 Destiny Radio. Nakatutok pa rin kayo dito lamang sa DZDG 96.7. Kasama niyo pa rin ang nag-iisa ninyong Bebe Loves, your one and only Greta. Dito pa rin yan sa programang Dibdiba Na. At kagaya nga ng sabi ko sa inyo sa mga oras na to, sa aking pagbabalik, syempre, babasahin ko naman sa inyo ang dinidibdib natin ngayong umaga. Pero kayo ba, gaano ba kalalim o ano ba yung kaya nyong gawin para sa pamilya? Kaya nyo bang paulit-ulit na magpatawad para manatiling buo ang pamilya? Yan ang itinatanong ng ating letter sender of the day sa kanyang sarili. Kung
kung kaya pa ba niyang magpatawad para sa mga anak niya? Alamin natin ang kwento ni Aiza. Dear Grata, ako po si Aiza. 15 years na po kaming kasal ng asawa kong si Carl. 2 na rin po ang anak namin. Magjowa pa lang kami ni Carl. Napaka-asikaso at maalaga niya talaga. Kaya naman hindi na rin ako nagdalawang isip na pakasalan siya. Napakabuting ama niya sa aming mga anak. Kahit na pareho kaming nagtatrabaho, palagi niyang sinisigurado na may oras pa rin siya sa amin. Ganun pa man, kahit na family-oriented siya, syempre may pagsubok po kaming mga pinagdadaanan. Isang beses, nahuli ko siyang may ka-text na ibang babae. Binasa ko talaga yung convo nila at talagang naglalandian sila. Kinausap ko siya tungkol dito at humingi siya ng tawad sa akin. Nagbago siya ng number. Pinatawad ko naman siya. Kasi may anak kami. Kaso pagkatapos po noon, nagkaroon po ng pagkakataon na umuwi siyang lasing at tila ba may marka ng lipstick ang kanyang damit at amoy pabango siya ng babae. Pero para pa rin sa pamilya, pinalampas ko. Hindi ko na yun binanggit sa kanya. Pero DJ, may ginawa siya na hindi ko na kayang palampasin. Nagkayayaan po kasi kami ng aking mga kaibigan na kumain sa restaurant ng isang hotel. At habang nag-order kami ay nakita ko po siya. May kasamang babae. Pag-uwi ko po, kinumpronta ko siya. Hindi na siya nakatanggi. Umamin naman siya at umiiyak sa harap ko. Nagmamakaawa na wag ko siyang iwan at wag ko na daw sanang ipaalam sa mga bata. DJ, pagod na po ako sa ganitong sitwasyon. May karapatan po ba akong makipaghiwalay sa kanya kahit na may anak na kami? O kailangan kong ulit-ulitin siyang patawarin para sa mga anak namin? Lubos na gumagalang, Aiza. At yan nga po ang dinidibdib ng ating letter sender na si Aiza. Ayan, talaga namang, isa na namang kwentong mukhang marami-raming comment dito. Pero mamaya natin yan pag-uusapan, mamaya natin yan kukutingtingin, mamaya natin yan hihimay-himayin. Ayan, kayo baka kayo dumaan sa katulad na sitwasyon ni Aiza at meron kayong mga gustong ipayo. Maaari kayong mag-text sa ating official text line at 0929-2168100 o di kaya naman ay mag-comment sa aming official Facebook page. Hanapin nyo lamang ang DZDG Destiny Radio at makikita nyo doon ang live ng programang Dibdiba Na. In the meantime, ipagpatuloy nyo po ang pakikinig ng magagandang musika na hatid sa inyo ng ating himpilan. Here is Benny Mardones with Into the Night. Destiny Radio. At muli po
po tayong nagbabalik dito lamang sa programang Dibdiba na with your one and only Greta. Dito lang yan sa DZDG 96.7. So para nga po sa mga kakabukas lang ng kanilang radyo dyan. Kanina ay pinag-uusapan natin itong dinidibdib ng ating letter sender na si Aiza. At ang kanyang dinidibdib o ang kanyang itinatanong kung dapat pa daw ba na paulit-ulit niyang patawarin itong kanyang husband. Despite the fact na ilang beses nang babae ang kanyang asawa o ilang beses na niyang nahuli na micro-cheating at this time talagang may kadate talaga. Pero bago natin bigyan ng advice itong si Aiza, meron muna tayong babatiin kasi actually kanina pa tong umaga kaya lang hindi agad natin nakita. So binabati ko po, sabi niya dito. Sabi niya, ayan, 6:08 in the morning. Good morning po. Lagi po kaming nakatutok sa programa mo dito sa Pinamalayan, Mindoro. Habang nagwawali, sumasayaw. Pabati po sa asawa ko kay Edith Mindoro ng Wawa Pinamalayan. Salamat po. And of course, maraming salamat po sa pagtutok. Pasensya na, medyo late yung greeting. Sana nakikinig pa rin kayo sa mga oras na to. Anyway, this is still your Bebe Loves Greta. At pag-usapan na nga natin itong dinidibdib ni Aiza. So alam mo Aiza, dito sa Pilipinas actually ang pambababae kapag ikaw ay may asawang tao is a criminal offense. However, yung mga ganyan tinatawag natin yung concubinage. Kaso yung ganyan merong grounds, no? So unang-una tanong mo sa sarili mo, no? If ever na magkakaroon tayo ng ganyang proseso, ano ba yung pasok ba para i-file ng case? Kasi unang-una married, of course you are married, 'di ba? You tied the knot sa harap ng Diyos, sa harap ng tao. So pasok, 'di ba? Second ground is kanino umuuwi? 'Di ba? Yun yung sinasabi natin na meron tayong mga grounds para dyan. So, sa'yo naman umuuwi ang asawa mo, pero ang sabi nga nila, mambabae man daw ng mambabae ang iyong asawa. Kung sa'yo naman umuuwi, ikaw pa rin ang wagi. Totoo naman yun, di ba? On the other hand, kapag syempre alam natin and we are well aware, di ba? As women, if we are well aware na ganyan na ng babae na meron palang ibang merong ibang kinakatagpo, diba? Sabi mo pa nga kanina, amoy pabango ng babae one time yung damit, tapos may bakat ng lipstick. Kung ganyan naman ang sitwasyon na nakaka-hurt na sa iyong mental state, you have to think it over. Pero of course, there will be a lot of factors to consider. Ang sabi mo nga, meron kayong 2 anak. So unang-una, ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon ng mga anak mo. Ang anak mo, wala silang kaalam-alam na ang tatay nila ay ganun, di ba? Kasi ang sabi mo nga, ang tatay ng mga anak mo o ang asawa mo, mabuting tatay naman sa mga anak ninyo. So ilagay mo ang sitwasyon mo o ang sarili mo sa sitwasyon ng mga anak mo na walang kaalam-alam, inosente sa lahat ng bagay. Kung sakasakali kaya na maghihiwalay kayo, ano kaya ang mararamdaman ng mga bata? Di ba? Tingnan mo ano kaya ang iisipin ng mga bata. Paano kaya nila ipagpapatuloy yung buhay nila ng kagaya ng dati? Tingnan mo yung mga anak mo ba kayang mabuhay nang wala yung father nila? Kaya nilang mabuhay nang detached sila sa tatay nila kung sakasakali? And of course, again, like what I said earlier, consider your mental state. So, you see, alam mo, yung mga ganyang bagay kasi, nung kayo ay nagsumpaan sa harap ng Diyos, nagsumpaan kayo sa harap ng tao, you tied a knot, diba? And you signed the contract, which is walang expiration. Unfortunately. Unfortunately, walang expiration ng marriage. Kasi nga, diba, ang sabi, till death do us part. Yun. Kaya napakarami mong factors na kailangan i-consider. Kasi, ang sabi nga, kung kayo ay kasal sa pare, kung kayo ay Katoliko, 'di ba? Sinasabi diyan na
kumbaga, paulit-ulit mong patatawarin o paulit-ulit yung patatawarin ng isa't isa at paulit-ulit kayong magko-compromise sa isa't isa dahil you are one and no man, wala ni isang tao ang pwedeng maghiwalay sa inyong dalawa. Diba? Kasama yan sa sinumpaan ninyo nung kayo ay kinasal. Walang ni isang tao ang maaaring maghiwalay o mag-separate sa inyo. So, that's one factor that you have to consider. Unang-una, sabi ko nga, ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon ng mga anak mo, kung ano ba ang kanilang, sa palagay mo ay, kung paano ba nila tatanggapin kung sakasakali na maghiwalay kayo. Pero if ever, really, at hindi talaga, alam mo yun, hindi na talaga kaya, hindi mo na talaga ma-stand, sa palagay mo ay lalo kang hindi magiging mabuting nanay sa mga anak mo kung hindi mo hihiwalayan ang asawa mo. Kasi syempre kapag marami tayong iniisip, naaburido tayo no? Naapektuhan yung pagkatao natin. Kung sa palagay mo, makakaapekto sa pagiging ina mo at lalong hindi makakatulong sa inyo yung pananatili in the course of your marriage, you might consider separation, be it de facto or de jure. I think that's it. Okay, so kapag sinabi nating de jure, yun ay yung naghiwalay lang kayo, you just did it practically, naghiwalay lang kayo, dineclare nyo lang sa lahat na, ay wala, hiwalay na, babu. Ganon, 'di ba? Kapag naman sinabi nating de facto, ito yung legal separation na sinasabi natin. Ito yung dumaan sa batas, kinilala ng batas na kayo ay talagang separated na. But not really untied. It's not necessarily untied. Rather, you are separated. And yun ay kinikilala ng batas. 'Di ba? In such cases kasi, kapag dumaan ka sa ganyan, unang-una, legal, wala kayong alam mo yun, parang sabihin na natin na may panghahawakan kayo, may paninindigan kayo, 'di ba? At syempre, pwedeng mo ring habulin yung sustento ng mga bata kapag ganyan na pinadaan nyo sa legal na usapan. Pag minsan kasi alam mo yung mga ganyan, no, naghiwalay, medyo gahaman itong other party, no, sabihin, ba't ako magsusustento iniwanan mo ko. Ganyan, 'di ba? So parang ang sisi sa'yo pa. So I think kung talagang at hindi mo na kayang i-stand, hindi na kaya ng konsensya mo, hindi mo na kayang i-hold yung nararamdaman mong sakit diyan sa puso mo, you might consider those things. 'Di ba? Dito kasi sa atin sa Pilipinas, medyo mahaba ang process ng annulment, medyo matagal, 'di ba? Pero ayun nga, wala pa namang nakukulong sa basta pambababae lamang unless it's concubinage, of course. 'Di ba? At hindi rin siya ground for annulment. Ayun. So, those things, consider. Consider mo yung mga bagay na yun. And kagaya nga ng sabi ko kanina, tandaan ninyo yung welfare ng mga bata at yung mga bagay na sinumpaan ninyo para sa yung mga bagay na sinumpaan ninyo nung kayo ay kinasal, nung kayo ay humarap sa dambana ng Panginoon para sumpaan ang isang bagay na tinanggap ninyo, 'di ba? Which is getting married, which is your wedding, your marriage, you being together till death. Till death do you part, 'di ba? Alam ko siguro sasabihin mo sana inalala din niya yan bago siya mambabae. Diba? Oo, nandun na tayo. Pero ikaw, bilang nanay, ano yung mga kaya mong ibigay? At ano yung mga kaya mong isakripisyo? Diba? Yun ang unang-una mong isipin. Alright, so Aiza, sana naman may naitulong ako sa'yo sa mga oras na to. And of course, to our listeners dyan na may katulad na pinagdadaanan nito ni Aiza, sana nakatulong tayo, no? At kung kayo mismo dumaan sa ganyang klase ng sitwasyon at kayo mismo merong gustong ipayo kay Aiza, pwede po kayong mag-text sa ating official text line 092921681000 o hindi naman kaya ay mag-leave ng comments sa ating official Facebook page sa live ng Dibdiba Na.
Ayan, magbe-break time muna tayo ng count yan. Konti lang naman. In the meantime, ipagpatuloy niyo po ang pakikinig ng magagandang musika na hatid sa inyo ng ating himpilan. Here is Patti LaBelle with If You Ask Me To. 12:20 in the afternoon. Need copiers and office supplies? CA Copy Center Printing Service and General Merchandise get you covered. Located at 101 Quezon Avenue, Lucena City, with branches in Candelaria, Lipas City, Cavite City, and San Pablo City. 96.7 Destiny Radio. DZDG 96.7. At ayan, 12:21 na naman ng hapon. Kasama niyo pa rin ako, nag-iisa ninyong Bebe Loves in the Morning. Kanina nga pinag-usapan natin itong problema ng ating letter sender na si Aiza. So Aiza, at sa mga katulad ni Aiza, ang gusto ko lang namang talagang sabihin sa inyo, ayun nga, palaging pag-isipan ng bonggang-bonggang-bongga. Hindi lang dalawang ulit ang mga bagay-bagay. At syempre, always look at the factors. Kahit gaano kasakit para sa atin bilang babae, di ba? Kahit gaano kasakit sa inyo bilang mga mothers, always look at the factors, especially kapag may mga batang involved, diba? We're always after the welfare of the children, of the future generation, diba? Kasi ayaw naman nating mag-raise ng mga batang magiging parte ng isang hindi magandang sistema in the future. And of course, kaya nga kayo, 'di ba, nagpapakahirap bilang magulang para makapagbigay ng magandang kinabukasan sa kanila. So kung mga bagay-bagay makakasakit sa kanila, bakit mo naman gagawin, 'di ba? So always look at those factors before deciding for yourself. Yun lang naman talaga ang gusto kong sabihin sa iyo, Aiza. At sana nga ay natulungan kita. At kayo naman, mga listeners natin dyan, baka gusto nyong ma-feature ang inyong story. Wag po kayong mahihiya na dumulog dito sa ating himpilan dito sa programang Dibdiban na. And ayun na nga, kailangan na nating magpaalam. Kailangan na nating pansamantalang maghiwa-hiwala. Ito pa rin po ang programa na palaging nagpapaalala sa inyo na kung meron man kayong mga pinagdadaanan, wag nyo nang tambayan. Daanan nyo na lang yan at pag-usapan natin yan dito lamang sa Dibdiban na. This has been again your one and only Bebe Loves Greta, and I will see you again tomorrow, same time, same voice, same frequency, only here on DZDG 96.7. In the meantime, ayan, ipagpatuloy nyo po ang pakikinig ng magagandang musikang hatid sa inyo ng ating himpilan. Here is a couple of songs from Kenny Loggins with our double shot. DZ